ito ng mabuti. Lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Ang data ng 5 tests ay may iba't ibang resulta. Parang himala, tingnan nyo itong feedback curve. Habang tinitingnan ni Elder Yan ang salansan ng data, lalo siyang natutuwa. Kung mas marami pa tayong ganitong data, ano pa ang laban ng Amerika? Parang Joe, may itatanong lang ako sa'yo. Itong bagay na to, talaga bang yung may-ari ng shop na nag-aayos ng appliances ang gumawa? Ha? Masayang isinilid ni Elder Yan ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Bakit, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala, kasi naman itong bagay na to. Sobrang hindi ka panipaniwala, sabihin mo man lang sa akin kung anong mga materyales ang ginamit niya. Malaking ambag din ito sa ating scientific research. Sige, tatawagan ko na yung may-ari. Huwag kayong maingay. Boss Chen, hindi po ba kita naiistorbo? Ako po yung tiyuhin ni Shen Qingxi. Nagpagawa po ako sa inyo noong isang hapon. Naaalala niyo pa po ba ko? Ah, ikaw pala. Magaling ka na ba? Bakit ka tumawag? Para mangikil? Hindi po. Tumawag po ako para maghatid ng magandang balita. Yung module ng photolithography machine na inayos ninyo, ang galing-galing gumana. Alam ko na yan. Pwede bang sabihin mo yung hindi ko pa alam? Para maayos yung photolithography machine ninyo, kinaskas ko pa yung tingga sa takip ng Laugan Maria. Dinurog ko para maging pulbos at ipanghinang. Ang totoo niyan, balak ko sanang gamitin yung takip ng lata ng animal crackers, tapos sisingilin ko lang sana kayo ng 200. Mura na nga ang singil ko sa inyo. Nang marinig ito, natigilan ang lahat ng naruroon. Anong koneksyon nun? Takip ng Lauganma, magagamit sa teknolohiya ng photolithography. Ang teknolohiya ng isang nagbebenta ng chili sauce, hindi ba't masyadong advanced? Ang dami naman palang paraan ni Boss Chen para ayusin ang photolithography machine. Ngayon ko lang naramdaman na ang photolithography machine ay ganito pala kamura. Kahit anong takip lang pala ay pwedeng kunan ng pyesa. Para lang ayusin. Hindi sa nagrereklamo ako, Uncle. May sasabihin ka pa ba o wala? Busy pa ako rito. Naghihintay pa yung kapitbahay kong si Leo, gagamitin yung induction cooker para magluto. Wawala na po. Pagkasabi ni Joe Daho, agad na ibinaba ng kausap niya ang telepono. Pagkatapos, ang buong laboratorio ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Anong huling sinabi ng may-ari? Sabi niya. Kailangan niyang ayusin ang induction cooker. Kaya niyang ayusin ang photolithography machine, bakit siya mag-aayos ng induction cooker? Napalunok ng ilang beses si Joe Daho at hirap na sumagot. Sabi niya, yung kapitbahay daw niyang si Aling Leo, magluluto at nagmamadaling gamitin. Magluluto, wala sa sariling ulit ni Elder Yan. Kasunod nito, bigla na lang siyang natamba. Dalhin sa ospital, bilis, dalhin sa ospital. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng kwarto sa ospital. Dok, kamusta po ang pasyente? Hindi naman malubha, sumama lang ang pakiramdam niya dahil sa matinding emosyon. Tumaas ng sobra ang blood pressure niya. Ano bang ginawa ninyo? Sa edad niyang yan, hindi niyo na dapat siya binibigyan ng mga nakakagulat na balita. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Joe Daho. Nakakagulat na balita. May mas nakakagulat pa ba kaysa sa malaman na ang photolithography machine ay inayos gamit ang takip ng Lauganma? Oo nga, talagang binabaligtad nito ang lahat ng konsepto ng agham. Ano ba talagang klaseng tao yung tiga-ayos ng appliances na yan? 128. Dean Joe, maaari ba nating kontakin ulit yung may-ari? Gusto naming malaman kung anong brand ba ng takip ng delata ang kayang magayos ng lithography machine. Napakahalaga nito para sa amin, Dean Joe. Huwag nyo naman siyang solohin. Para ito sa ikabubuti ng buong bansa natin. Huwag kang mag-alala, sa'yo lahat ang karangalan. Hindi kami makikipagagawan sa'yo. Hindi ko naman sinasabing inaagaw nyo ang karangalan. Kaya lang, hindi maganda ang ugali ng may-aring yun. Kahit gaano pa ka-espesyal ang mga posisyon natin. Wala tayong halaga sa paningin niya. Hintayin niyo lang ako na makahanap ng magandang pagkakataon. Kukumbinsihin ko siyang maglingkod sa bayan. Nang makita ito ng lahat, hindi na sila nagsalita pa. Sabay-sabay silang tumango, ang tamlay ng sikat ng araw sa hapon. Matapos ang trabaho sa buong umaga, heto ako't may palito sa bibig. Nakapatong ang dalawang kamay sa likod ng upuan habang umuuga-uga, iniisip kung anong kakainin ngayon. Sakto, biglang may narinig akong isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas. Chen, oh, Chen, hindi ka pa kumakain, no? Tingnan mo, ang bilis na nitong induction cooker ngayong naayos na. Kaluluto ko lang ng adobo. Halika, tikman mo. Ay, salamat po, Lola. Kung pag-uusapan lang din ang sarap ng luto. Mas masarap pa rin ang lutong bahay na may asin at toyo lang kaysa sa pagkain sa restaurant na may 800 klaseng pampalasa. Nako, dapat na ako ang magpasalamat sa'yo, ay ho. Tuwing may ipapagawa ko, hindi ka naniningil. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, nako, hindi na sana nakakain si Lola. Ang galing-galing mo talaga. Mas mahusay ka pa sa official after-sales service nila, eh. Kapag nagsasalita si Leo, siguradong walang magandang mangyayari. Samantala, sa opisina ni Song Mingyuan sa Central System, 2 lalaki ang nakatayo sa harap niya.
Halos sumayad na sa sahig ang mga ulo nila sa pagkakayuko. Si Song Mingyuan naman ay nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Tuwid na tuwid ang likod niya. Sa harap niya ay nakalagay ang mismong hash listening device na inayos ko. Isa itong military grade listening device. Ang security classification nito ay grade A, ang core technology pa nito ay galing sa ating iba't ibang research institute na maraming beses binago bago naging perpekto. Tapos, isang may-ari lang ng maliit na repair shop ang nakapag-decrypt nito. Gaano katagal niya ginawa? 5 minuto. Hindi. 6 na minuto pala. Isang military grade listening device, ha? Tapos sasabihin niyo sa akin na wala siyang ginamit na kahit anong gamit noong inaayos niya to. Tingnan niyo nga ako. Mukha ba akong tanga? Hindi ba't purong kalokohan yan? Totoo po, Minister. Ang sabi po namin pagpasok ay isa itong music player. Pero kinuha niya lang ito at agad na tinipa ang top secret na reboot sequence. Pati ang hash system na pinaghirapan naming iLock ay na-activate niya. Parang alam na niya kung ano ito mula pa sa simula. Isang tiga-ayos ng appliances, ang top secret sequence, nang walang ginagamit na anumang instrumento. Tinipa lang gamit ang isang daliri. Bakit parang ang sci-fi pakinggan? Agad na ba malatang nakabibinging katahimikan sa buong opisina? Sumandal si Song Mingyuan sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Pantay ang kanyang paghinga, pero ang isip niya ay mabilis na tumatakbo. Ang shop, mayroon bang anumang kakaiba sa loob ng shop niya? Wala naman po yata, mukha lang po siyang isang ordinaryong repair shop. Puno po sa loob ng mga mamantikang pyesa, electrical conductors, at napakagulo. Pagkapasok pa lang po namin ay paulit-ulit na naming sinuri ang lugar. Wala po kaming nakitang anumang nakatagong compartment o mga high-tech na kagamitan. Huminga ng malalim si Song Mingyuan, at bakas na bakas sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. Ang isang taong kayang-kayang ID code ng isang hacker ay kusang loob na mananatili sa isang magulong repair shop, iyon mismo ay kainahinala na. Huwag mong sabihing isa siyang alas na tinatago ni Joe Daho. Pero parang hindi dapat ganun. Kung siya talaga ang alas ni Joe Daho, hindi na niya sana ito ini-report sa atin. Habang ang tensyon sa opisina ay halos tumutulo na sa kabigatan, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Minister Song, tingnan nyo, nagtagumpay. Hindi tayo niloko ni Joe Daho. Totoo ang 1% precision rate. Saan galing itong report na to? Kinuha ni Song Mingyuan ang mga papeles. Pagkatapos ng ilang sulyap, agad na kumunat ang kanyang noo. Dinala kami ni Elder Yan sa 7th Research Institute. Doon namin nakuha itong report. Kumusta, Minister Song? Dahil sa report na ito, maaari na nating ipahayag sa buong mundo ang pambihirang tagumpay ng China sa larangan ng photolithography machines. Nasaan si Elder Yan? Bakit hindi niyo siya kasamang bumalik? Na-hospital po si Elder Yan. Na-hospital? Anong sakit niya? Wala siyang sakit, sobrang natuwa lang siya nang makita ang report. Hinimitay siya, ayon sa doktor. Sobrang excitement lang daw, kaya biglang tumaas ang presyon ng dugo niya. Talagang napailing na lang si Song Mingyuan. Maging ang kagalang-galang na si Liu Lao ay natalo rin ito. Natalo ng report ng chip na ito. Mukhang ang araw na malalampasan ng China ang mga paghihigpit ng mga bansang kanluranin ay dumating na. Sakto namang, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Hello, General Zhao Hu. Si Wu Xiao, kilala ko. Hindi pwede. General Zhao, alam kong gusto niyong mahuli si Wu Xiao, pero hindi balabagian sa patakaran. Hindi talaga pwede. Pagkasagot pa lang ng tawag, sunod-sunod na ang pagtanggi ni Song Mingyuan. Pabigat ng pabigat ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pareng Zhao, hindi sa ayaw kitang tulungan sa bagay na ito. Hindi talaga kita matutulungan. Yang si Wu Xiao, isa yang all-around warrior. Sa mga military exercise, si Wu Xiao ang bangungot ng lahat ng commander. Hindi sumusunod sa karaniwang paraan ang taong yan. Nakakakilabot sa sobrang palido ng mga taktika niya. Noong nakaraang taon, isang elite armored division ni Zhao Hu, hindi pa nakakarating sa kalagitnaan ng exercise area, ay inanunsyo na ng control department na lahat sila ay patay na. Kapag si Wu Xiao ang kalaban sa exercise, ang pinakamalaking patakaran ay walang patakaran. Paring Song, ang exercise na ito ay para sa simulation at pagkontra sa high-tech na digmaan sa hinaharap. Hindi naman natin pwedeng isabak ang mga sundalo ng kahapon para labanan ang digmaan ng hinaharap. Kaya kailangan mo akong tulungan ngayon. Kailangan kong mahuli si Wu Xiao sa pagkakataong ito. Pareng Zhao, hindi sa ayaw kong tumulong. May sariling patakaran ng militar. At may sarili rin kaming patakaran dito sa Research Institute. Magkaiba tayong sistema. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga kagamitan ng Research Institute para sa mga drill ng militar. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Song Mingyuan. Kapag tumulong talaga siya, malaki ang magiging kasalanan niya. Siguradong iimbestigahan ng Exercise Department ang mga armas at kagamitan. Magiging usapin na lang ng oras bago ako paghinalaan. Ang mga patakaran ay hindi nababago. Pero ang mga tao, nababaluktot, hindi ba? Pareng Song, Minister Song. Tulungan mo na ako kahit ngayon lang. Bibigyan kita ng ilan sa mga bago kong sinanay na sundalo. Para magbantay sa'yo. At bibigyan din kita ng ilang bote ng 20 taon kong itinagong mautay. Mayroon akong mga security guard. At hindi rin ako kinukulang sa alak. Kuya Song, pwede ba kitang tawaging Kuya Song? Kahit anong laser weapon o electromagnetic pulse.
Bigyan mo ako kahit konti, hindi na kita pahihirapan. Kahit yung mga prototype lang sa laboratorio na may kaunting potensyal, pwede na. May bahid ng pagsusumamo ang boses ni Zhao Ho. Nagsimula na ring pagpawisan ng noo ni Song Mingyuan. Alam niya kung ano ang kahulugan ng military exercise sa hukbo. Kung kukuha ka ng gamit mula sa akin, mawawala na ang saysay ng pagsasanay sa exercise. Paring Song, ang taktika ba ni Wo Xiao, matatawag mo bang pagsasanay yun? Supersonic missile, drone swarms, parang sci-fi movie na ang ginagawa niya eh. Hindi pa nga lumalabas sa radar ko, bigla na lang akong sinabihan ng command center na tapos na ang exercise. Kung talagang ayaw mo, bigyan mo na lang ako ng ilang precision guidance chip. Ako na mismo ang magkakabit sa mga warhead, pwede ba? Hindi pwede, General Zhao. Prinsipyo ito. Ang galing mo talaga, Minister Song. Sige, maghintay ka na lang napulutin ang bangkay ko. Biglang ibinaba ni Zhao Ho ang telepono. Natigilan si Song Mingyuan habang hawak ang teleponong may dial tone. Lagot na. Talagang nagalit na sa kanya si Zhao Ho. Sa loob ng laboratorio ng 7th Research Institute, malakas ang ugong ng mga makina at abala ang mga taong naka-research uniform sa paglabas-masok. Nagmamadali sila. Ano bang gagawin ni Director Joe? Ang dami ba nating proyekto sa institute? Ewan ko, mukhang naayos na ni Director Joe ang NANDOU-3, ay test daw ang performance. Hindi ba't scrap project na ng Aerospace Systems Department ang NANDOU-3? Saan naman yan pinaayos ni Director Joe? Huwag mong sabihin sa repair shop na naman yun. Kaya bang ayusin ang repair shop na yun pati ang NANDOU-3? Medyo naguguluhan na ang mga tao. Mula nang lumitaw ang mahiwagang repair shop na yun, parang wala nang katapusan ang trabaho nila. Dati, nakakapagpahinga pa ang mga makina. Pero ngayon, hindi na humihinto ang mga makina, kaya kailangan nilang magtrabaho ng walang pahinga. Hoy, anong pinag-uusapan nyo dyan? Bilisan nyo na, parating na si Director Joe. Pagkasabi nyon, pumasok si Joe Daho sa malaking pinto. Nakasuot siya ng protective suit. May daladala siyang maliit na kahon sa kanyang mga braso. Wuzing, kumusta na ang paghahanda? Report, Director. Handa na po ang lahat. Mabuti. Ang pagsubok para sa High Precision Atomic Clock Regression Chip ng NANDOU-3 Global Satellite Navigation System ay opisyal nang magsisimula. Handa na ang NANDOU-3 chip. 22. Target lock complete. Simulated interference signal. Sinimulan na. Intensity, level 5. Ito ang ulat mula sa interference signal. Medyo natigilan siya. Level 5 interference, halos ginagaya na nito ang pinakamalalang kondisyon sa panahon ng digmaan. Sa ganitong sitwasyon, sapat na ito para gawing inutil ang anumang dekalidad na navigation system. Sige, simulan na natin. Kasabay ng utos ni Joe Daho, nagsimulang gumalaw ang isang drone. Sa gilid ng projection, naroon ang lahat ng detalyadong parameter ng drone. Pagkatapos, biglang nagbago ang kapaligiran sa buong projection. Nagsimulang tumaas ng husto ang iba't ibang data. Binalot ng napakaraming magugulo at komplikadong signal ang drone. Ang drone na kanina'y matatag, ngayon ay nagsimulang gumwang-gewang. Alert! Lumihis na sa ruta ang drone. Tinitingnan ni Joe Daho ang data sa screen. May bahid ng pagkadismaya ang ekspresyon sa kanyang mukha. Pamalya ba? Sabi na nga ba? Patas talaga ang mundo para sa lahat. Ang maayos ni Chen Yuanzhou. Ang lithography machine ay sukdulan na. Ngayon, ang ipaayos sa kanya ang Nandaw Satellite Navigation System. Malinaw na medyo hindi tugma sa kanyang propesyon, pero ang maayos ang photolithography machine. Ang kakayahang ito pa lang ay napakagaling na. Ngunit sa sandaling pagyuko ni Joe Daho sa pagkadismaya, biglang may narinig na hiyawan sa lugar. Agad siyang nagangat ng tingin. Nakita niya sa holographic screen na biglang lumitaw ang pangatlong data. Ayon sa pangalang nakalagay, ito ay isang data algorithm mula sa self-packaging ng chip. Mahigpit nitong pinigilan ang data ng drone, ini-override ang original na algorithm, at pagkatapos ay nagbundle ito ng sarili nitong set ng algorithm. Sa huli, ang data sa malaking screen ay naging matatag at hindi gumagalaw. Ligtas na lumilipad-lipad ang drone sa kalangitan. Ano to? May ganito ba tayo sa ating Nandaw Satellite? Wala sa Nandaw Satellite, pero meron si Boss Chen. Nagpakita si Joe Daho ng isang napakalaking ngiti ng pagmamalaki. Sinabi ko na noon, binago ko lang ng kaunti ang algorithm sa loob. Pero hindi niya inaasahan na. Ang simpleng pagbabago ko ay magbibigay daan sa drone na makaligtas sa isang level 5. Interference environment. Ano ba talaga ang laman ng utak ng taong to, kung madadala ko lang siya sa aking research institute? E di lilipad na ako sa tagumpay. Sino ba talaga itong si Boss? Lahat na lang ba kaya niyang ayusin? Biglang naging mausisa ang lahat. Kulang ang module ng photolithography machine, inayos niya. Ngayon, pati ang Nandaw 3 chip, inayos niya rin. At saka, mas maganda pa sa bago ang mga bagay na dumaan sa kamay ko. Kasabay ng sunod-sunod na nakakagalat na mga ulat, biglang tumahimik ang lahat, natigilan ng bawat isa. Ang mga set ng data na ito ay hindi lang kumakatawan sa tagumpay ng Nandaw 3, kundi isang pambihirang tagumpay sa kasaysayan ng pananaliksik ng China na hindi pa kailanman nangyari. Samantala, pinindot ni Joe Daho ang isang numero ng telepono sa kanyang cellphone. Hello, Boss Chen, ako to, yung chip ng Nandaw 3.
Ikaw yung muntik nang mamatay sa shop ko. Bakit ka tumawag? Para mangikil ng pera, hindi para mangikil. Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung chip na inayos mo. Stable na ngayon sa loob ng 1% ng 1 milimetro. Napakagandang data nito. Oh, ano pa? Tuwang-tuwang nagkwento si Joe Daho. Pero ako sa kabilang linya ay walang bahid ng anumang pananabik. Boss Chen, hindi ka ba nagulat? Magulat sa data na yan. Bakit naman ako magugulat? Akala mo ba sa akin manloloko? May prinsipyo naman ako, no? Akala mo ba kinuha ko lang yung ilang daan mo para sa wala? Boss Chen, hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabuti kung ganun. Ibababa ko na. Medyo natulala si Joe Daho. Bakit parang pakiramdam niya ay siya ang nahulog sa isang patibong na ginawa niya? Director, okay lang po kayo. Okay lang ako. Ikabit mo ang chip. Pupunta ako sa Department of Aerospace. Ang Nandao 3 ay galing sa Aerospace Department. Sinabi nila noon na hindi na ito maayos. Kaya ipinasubok nila kay Joe Daho ang kanyang swerte. Sa kabilang banda, isang sasakyang militar ang umaharurot. Ang destinasyon ay ang Aerospace Systems din. Sa likod, ang mukha ni Joe Ho ay napakadilim na parang papatak na ang ulan. Yung si Old Song, ang tigas talaga ng ulo. Sa ganitong kritikal na sandali, pinili pa niyang huwag tumulong. Ayaw mong tumulong, ha? Sige. Pupunta na lang ako diretso sa Aerospace Systems Department para hanapin si Zing Chiwen. Ito ang lugar na dalubhasa sa paglalaro ng mga bagay na nasa langit. Sa pag-iisip nito, bahagyang nadagdagan ng pag-asa sa puso ni Joe Ho. Sa gusali ng Aerospace Systems Department, maraming tao ang naglalakad. Sobrang gulo. Ang opisina ni Zing Chiwen ay hindi na mukhang opisina. Mas mukha pa itong command center sa panahon ng digmaan. Walang tigil ang pag-ring ng mga telepono. Ang mga taong labas-masok ay parang nasa palengke sa sobrang ingay. Lahat ay parang wala ng kapaguran kung kumilos. Kulang na lang ay isulat sa mukha nila ang salitang urgent. Minister, itong report sa drone engine, kailangan po ng pirma ninyo. Sandali lang. Minister, kailangan niyo pong tingnan ng panukalang pagbabago sa linya ng launch base number 3. Nakaupo si Zing Chiwen sa kanyang silya, hawak ang telepono. Habang kailangan pa niyang tingnan ng mga dokumentong dinadala sa kanya. Gusto na niyang magkaroon ng 1,000 kamay. Bigla, may narinig na masayang boses mula sa pinto. Oh, paring Joe, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Anong hangin? Ang hangin ng NANDOU3 chip, syempre. Kumusta? Tingnan mo, inayos ko na ang NANDOU3 para sa'yo. NANDOU3. Hindi ba tinihil na ang proyektong yan? Saan mo naman pinaayos yan? Napakaganda na ng performance nito ngayon. Sa laboratorio namin, ginawa na namin ng paunang validation, ang precision ng lokasyon nito, at ang kakayahang labanan ng interference. Siguradong ikagugulat mo. Sige na, paring Joe. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Tingnan mo to, tambak na parang bundok ang mga papeles dito sa akin. Ikaw na lang ang baalang tumingin-tingin dyan. Wala akong oras para pag-aksayahan ka ngayon. Pero inayos ko na nga talaga. Biglang nanlaki ang mga mata ni Joe Daho. Nainis na siya. Paring Joe, uulitin ko sa'yo, ha? Yang proyektong NANDOU3 na yan. Matagal nang binasura ng mga nasa itaas. Kailangan ng sobrang laking pera, tao, at resources para ayusin yan. At higit sa lahat, hindi sigurado kung matatapos pa. Pero inayos ko na nga. Pwede bang tingnan mo muna bago ka magsalita, ha? Oo na, oo na. Kayo na sa 7th Research Institute ang pinakamagaling. Pero kailangan ko nang asikasuhin tong mga papeles. Dalhin mo na yan paalis. Kung talagang naayos mo yan, edi sa'yo na yan. Itinulak na lang ni Zing Chiwen ang kahon palayo. Agad na sumama ang mukha ni Joe Daho. Isang matinding galit ang biglang umakyat sa kanyang ulo. Kasunod noon, tumalikod siya, bitbit ang kahon, at lumabas ng opisina. Kasabay nito, may isa pang figure na lumabas mula sa gusali ng opisina. Ang mga mukha ni na Joe Ho at ng kanyang gwarda ay parehong madilim. Paano naging pareho itong si Zing Chiwen kay Song Ming Yuan? Anong usaping prinsipyo? Mas mahirap pa siyang pakiusapan kaysa kay Song Jeng Yuan. Ginamit ko na ang lahat, pananakot at pang-eengganyo. Pero hindi talaga matinag si Zing Chiwen. Ang pag-usapan ng tungkol sa NANDOU3 ay parang pagsasalita sa hangin. Pagdating pa lang nilang dalawa sa patio, may narinig na silang isang taong nagrereklamo at nagmumura. NANDOU3, di ba yan yung ambisyosong proyekto noon? Na high-tech at advanced pero itinigil din sa huli. Lumingon si Joe Ho. At sakto, nagtama ang tingin nila sa mukha ni Joe Daho na mas masama pa sa multo ang itsura sa sama ng loob. Hello, sir. Ang sinasabi niyo ba kanina ay ang NANDOU3? Nang marinig yun ni Joe Daho, napatingala siya at natigilan. Naku po, kahit hindi niya kilala ang taong ito. Pero malinaw na malinaw sa kanya ang mga maliliit na bituin sa balikat nito. Sir, magandang araw po. Ito nga po ang NANDOU3. Ito po ang NANDOU3 chip na katatapos lang ayusin ng aming 7th Research Institute. Pero yung matandang Zing Chiwen na yun, hindi marunong kumilatis. Pinipilit niyang peke daw itong NANDOU3 ko. Nagmamadaling sumalo daw si Joe Daho kay Joe Ho at pagkatapos ay inilabas ang kanyang maliit na kahon. NANDOU3. Sir, pagkakatanda ko, talagang itinigil na ang proyektong yan. Dati yun, pero nalampasan na ng aming Research Institute ang problemang yan.
In-upgrade na namin ang teknolohiya ng chip. Sa ngayon, ang precision nito ay kayang tumama kahit sa isang langaw. Sobrang lakas ng anti-interference capability nito, kahit gumuho pa ang mundo. Gagana pa rin ito ng maayos. Ang pinaka-importante sa lahat, mayroon itong sariling algorithm. Sa wakas ay nakahanap din si Joe Daho ng pagkakataong mailabas ang kanyang saloobin. Sunod-sunod at tuwang-tuwa niyang ipinaliwanag. Talaga bang ganyan yan kalakas? Natigilan si Joe Ho sa pakikinig. Isa siyang general, magaling siyang mamuno ng mga sundalo sa labanan, pero pagdating sa mga scientific research data, wala siyang kaalam-alam. Paano ko naman po kayo lolokohin? Kung ilalagay ito sa missile, kung saan mo itutok, doon tatama. Kung gagamitin naman para sa kagamitan ng sundalo, para markahan ang lokasyon sa likod ng linya ng kalaban. At para makipag-ugnayan sa command center anumang oras, napaka-perpekto, di ba? Ang ekspresyon sa mukha ni Joe Ho sa mga sandaling iyon, mula sa pagiging interesado sa simula, ay naging pagdududa, at ngayon ay tuluyang pagkabigla. Hindi niya namalayang bumilis ang kanyang paghinga. Pangarap niyang mapatay si Wo Xiao. Eksaktong paglocate, napakalakas na anti-interference. Sariling linya ng komunikasyon. Bawat salita ay parang martelyong. Tumatama sa puso ni Joe Ho. Kaya mo bang panagutan ang mga sinabi mo? Siyempre po, ako ang direktor ng 7th Research Institute. Direktor ako, paanong hindi ko paninindigan ang sinabi ko? Sige, kung ganoon, handa akong maglabas ng espesyal na pondo para suportahan ka ng buo sa pag-mass produce niyan. Kung hindi sapat ang pondong ito, hihingi pa ako ng karagdagang pondo para isulong ang research and development. Pero dapat ang mga sundalo namin ang unang makasubok niyan. At sa maikling panahon, hindi nyo yan pwedeng ibigay sa iba. Ano, General, hindi pa po pwedeng i-mass produce. Kasi itong chip natin ay isang bagong-bagong sistema. Isa itong susi na kayang magbukas ng pinto papunta sa hinaharap. Pero sa ngayon, iisa lang ang susi natin. At hindi pa rin po namin masyadong malinaw ang panloob na istruktura ng susing ito. Ang susing ito, ang pinakamahalaga sa lahat, ay kailangan itong kumonekta sa satellite sa kalawakan. Huwag kang mag-alala, hihiling ako sa nakatataas na ipadala ang pinakamagaling na research institute para tulungan ka. Hindi ako naniniwala na ang ating dakilang bansa, na mayroon ng prototype, ay hindi kayang i-decipher ang isang maliit na bagay na to. Hindi po pwede, General. Hindi po yan kaya ng research institute. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng research institute sa buong bansa, sabihin mo lang kung alin at hahanapin ko. Hindi pa kaya ang isang maliit na chip na to? Nagsalubong ang mga kilay ni Joe Ho. Sa paningin niya, kapag mayroon ng prototype, para ka na ring may assignment. Kapopyahin na lang, di ba? General, hindi po talaga yan kaya ng research institute. Kung ganoon, sino ang gagawa? Isang pwesto ng nag-aayos ng mga sirang appliance. Ano, biglang tumaas ng ilang beses ang boses ni Joe Ho. Pakiramdam niya ay may problema na sa kanyang pandinig. Isang bagay na hindi kayang gawin ng Research Institute, ipapagawa mo sa isang pwesto ng nag-aayos ng appliance. Nagbibiro ka ba? Nakasalalay dito ang buong bansa. Isang napakahalagang proyekto para sa ating estratehiya sa hinaharap, General. Alam kong parang imposible pakinggan, pero hindi ko to maipapaliwanag agad-agad. Sumama na lang po kayo para malaman nyo. Sa sandaling iyon, sa loob ng repair shop, may amoy ng nasusunog na plastik sa hangin. Hawak ko ang isang maliit na tiyanik, at kinukuha ang isang capacitor na mas maliit pa sa butil ng bigas. Pinapalitan ko ang pyesa ng isang lumang amplifier. Ding! Isang amplifier mula dekada 80, na ayos. Nakakuha ng 2 tech points. Kasalukuyang tech points, 1,948. Kasabay ng pagbaba ko ng tiyanik, isang mekanikal na boses ang tumunog. Ilang araw na ba ang nakalipas? Ang mga inaayos ko, kung hindi rice cooker, induction cooker. Mas mabagal pa sa pagong ang pag-akyat ng tech points ko. Noong huling beses na inayos ko ang lithography machine at ang Beidou 3 chip, tingnan mo kung gaano kabilis tumaas ang tech points. Kung ganito kabagal, hindi lang blueprint ng Star Destroyer ang hindi ko makukuha. Kahit paunang bayad para sa single soldier exoskeleton, hindi ko mapag-iipunan. At sa sandaling iyon, isang sasakyang militar ang huminto sa harap ng shop. Tinitigan ni Joe Ho ang ordinaryong kalsada sa kanyang harapan. Kumunat ang kanyang noo. General, nandito na po tayo. Medyo magulo ang kalsada, at maririnig ang sigawan ng mga tindero. Maraming tao, pero mukha lang itong ordinaryong maliit na kalye. Dito niyo nilagay ang secret base. Hindi ba kayo natatakot na mabuking? Saan tayo papasok? Anong code at password? Secret base. General, walang secret base. Wala ring pasukan. Ito na yung repair shop na pupuntahan natin. Joe Daho. Akala mo ba nagbibiro ako? Kahit ang Research Institute ay hirap na sa Beidou 3. Tapos dadalhin mo ko sa ganitong klaseng lugar. Magsisimula na ang military exercise. Sa tingin mo ba may oras akong sayangin? Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik ni Joe Ho, bigla siyang sumabog. General, kumalma po kayo. Dito po naayos ang Beidou 3 natin. At hindi lang yan. Ilang araw lang ang nakalipas, dito rin na-adjust ang precision ng lithography machine. Kung hindi nila ito magagawa dito, sa tingin ko,
Wala nang ibang lugar sa buong mundo ang makakagawa nito. Ano? Kaya ring magayos ng lithography machine. Biglang natigilan si Zhao. Sino ba namang hindi nakakaalam kung gaano kahirap gawin ang lithography machine? Kayang ayusin ng ganitong lugar ang isang lithography machine. Tinitigan niyang maigi si Zhou Dahou. Ito ang respetadong dean ng 7th Research Institute. Sa ganitong katayuan, imposible namang lokohin niya ako para lang dalhin sa ganitong lugar. Sige, papasok muna ako para tingnan. Pero kapag iba ang nakita ko sa sinabi mo, kahit sino ka pa, sisiguraduhin kung matatanggal ka sa pwesto. Inayos ni Zhou ang kanyang damit, at naglakad papunta sa repair shop. Huminga naman ng maluwag si Zhou Dahou, at agad na sumunod sa kanya papasok. May natukoy na mga bagay na maaaring ayusin. Flashlight 3-type tactical flashlight, may short circuit sa internal circuit board. Falcon single soldier tactical goggles, natuklap na ang thermal imaging coating. Hummingbird microcommunicator, sira ang signal reception module. Pagkapasok pa lang nila, mula sa taong katabi ni Zhao. Nakakuha agad ako ng impormasyon tungkol sa mga pwedeng ayusin. Puro gamit pang militar. At ang lalaking namunguna, halatang halata na mataas ang posisyon. Siguradong malaking tao to sa militar. Boss, ang tagal na nating hindi nagkita, Tio. Matagal na nga, kamusta na ang lagay mo? Kahit na hindi ko masyadong gusto si Zhou Dahou, pero ang customer ay hari. Kailangan pa rin maging magalang. Maayos naman ang katawan, pati na rin ang chip. Maganda ang epekto ng mga bagay na inayos ni Boss Chen. Pag-uwi namin, nagsagawa kami ng all-around test. Mas maganda pa ang performance kaysa sa original. Sige na, pwede bang sabihin mo yung hindi ko pa alam? Napapailing na lang si Zhao na nanonood sa gilid. Akala niya, ang may-ari ng shop ay kahit man lang. Isang lalaking nasa 40 o 50 anyos. Hindi niya inaasahan na isa lang palang batang lalaki na nasa 20 anyos. Akala niya, may mga espesyal at high-tech na instrumento sa loob ng shop. Pagpasok niya, bukod sa amoy kalawang, mayroon ding amoy ng nasusunog na plastik sa hangin. Bata pa pero madulas na ang dila, mayabang at mapagmataas. Ang ganitong tao ay magaling daw. Kalokohan. General, hindi pa nga tayo nagsisimula. Saan ka pupunta? Zhou Dahou, mamaya na tayo magtutuos. Hoy, matanda, yung gwardya mo, yung nasa baywang niya. May problema ang circuit board ng tactical flashlight. Pati yung goggles niya, natutuklap na yung thermal imaging coating. Pag ginamit yan sa gabi, anong pinagkaiba niyan sa bulag? Oo nga pala, yung microcommunicator sa tenga niya. Sunog na rin ang signal module. Hindi ka ba natatakot na baka sumabog yan at mamatay siya? Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw itong narinig. Nang lahat, lalo na ng gwardya ni Zhao. Tumingin siya sa akin na hindi makapaniwala. Anong nangyari? Report, General, yung flashlight, nasira noong training ilang araw na ang nakalipas. Pati yung goggles at communicator ay nagkaaberya. Balak ko sanang palitan ng bago ngayon, pero bigla tayong nagbago ng ruta. Kaya hindi na ako nakakuha ng pagkakataon. Napakahalaga pa naman ng mga gamit na to. Sinira mo lahat, pinapanta ka ba rito para sa misyon o para mamasyal sa parke? Hindi ka nag-report, hindi mo pinalitan. Kung nasa gitna tayo ng labanan, isa kang buhay na target. Galit na si Zhao. Sa sandaling iyon, dinuro-duro niya ang gwardiya sa ilong at pinagmumura. Pero nang mapag-isip-isip, natigilan din si Zhao. Mula nang pumasok sila, wala pa silang sinasabi. Paano nalaman ng binatang ito ang lahat ng yon? Paano mo nalaman? Noon lang napagtanto ni Zhao. Nakatitig siya ng mariin sa akin. Dahil sa maraming taon sa pakikipaglaban, ang veteranong ito ay biglang naglabas ng nakakakilabot na aura. Maging si Zhou Dahou sa tabi ay biglang natakot. Natakot siyang baka sa isang utos lang ni Zhao, ipabugbog niya ako sa gwardiya niya. Sino bang matinong tao ang lumalabas na may kasamang bodyguard? Pangalawa, wala akong pakialam kung ano ang posisyon mo sa militar. Pero ito ang tindahan ko. Dito sa loob, kahit dragon ka pa, kailangan mong yumuko. Kung ayaw mo, lumayas ka. Nang marinig iyon, tuluyang natigilan si Zhou Dahou. Anak ng Boss Chen, kailangan mo ba talagang maging ganyan kitigas? General yan, kung gugustuhin lang niya, hindi lang yung shop mo, pati ikaw itatapon ko sa pugon para tunawin. Maniwala ka man o hindi, pati si Zhao ay natigilan. Sa mga mata niya, bukod sa pagkabigla, puno rin ito ng hindi makapaniwalang tingin. Sa loob ng maraming taon, maliban noong baguhan pa lang ako sa kampo at sinipa ng ilang beses ng squad leader ko. Wala talagang nangahas na kumausap sa akin ng ganito. Anong klaseng pananalita yan? Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil ang gwardiya sa gilid. Kinuyam niya ang kanyang kamao at dumiretso papunta sa akin. Sinabi ko bang gumalaw ka? Bumalik ka, bago pa man makalapit ang gwardya. Sumigaw ng malakas si Zhao. Agad na natigilan ng gwardya, at agad siyang umatras. Ano ba talaga ang pinunta ninyo rito? Sinasabi ko sa inyo, repair shop ito. Hindi ito wrestling ring. Kung gusto niyong mag-away, lumabas kayo at doon kayo magbakbakan. Sa labas, mukha akong sobrang kalmado. Pero sa totoo lang, halos mamatay na ko sa kaba. Iba talaga ang bodyguard ng isang bigating tao. Sa ilalim ng maluwag niyang damit, biglang lumaki ang kanyang mga kalamnan. Kung tumama ang suntok na yun sa ulo ko, siguradong maagang matatapos ang seryeng to. Ganito kasi yun, Boss Chen. Di ba noong nakaraan, nag-repair tayo?
ng isang Nandaw number 3 chip. Gusto sana naming hilingin sa'yo na ikabit itong chip sa isang warhead. Para magkaroon nito ng position ng function. Sa tingin mo, kaya ba? Wow, grabe yan. Anong gagawin ninyo? Nang marinig ko yun, bigla akong naging interesado. Malaking trabaho to. Gagamitin sa gyera. Mayroon kaming taga Blue Army na nagngangalang Woshao. Siguro pamilyar ka sa kanya. Laban kami ng laban, talo kami ng talo. Sa pagkakataong ito, gusto naming manalo. Kaya mo bang gawin? Seryosong nakatitig sa akin si Zhao habang nagtatanong. Basta't sabihin kung hindi ko kaya. Plano niyang pagbayarin ako sa lahat ng atraso ko, luma man o bago. Siyempre, kayang-kaya. Pero, kailangan ko ng ganitong halaga. Inilahad ko ang 5 daliri ko at iwinagayway. 500. Sige. Mag-scan ako agad. Atat na inilabas ni Joe Daho ang kanyang cellphone. At handa nang magbayad. Anong 500? 50,000 ang kailangan ko ngayon. Bakit naman? Hindi ba't laging 500 lang dati? Bakit biglang nagtaas ka ng presyo? Kasi hindi ko gusto ang pagmumukha niya. Nangahas siyang pagbuhatan ako ng kamay. Mura na nga yung 50,000. Itinuro ko si Zhao. Puno ng hinanakit ang aking mga mata. Sige, 50,000 kung 50,000. Kapag natapos mo ng maayos, dadagdagan ko pa ng 50,000. Kasabay ng malutong na tunog ng pagdating ng bayad. Tinanggap ko na ang malaking proyektong ito. Sige, tumanggap ng pera. Para lutusin ang problema ng iba. Pero, hindi pwedeng gawin dito sa shop ko ang trabahong to. Kailangang doon sa lugar ninyo gawin. Bakit? Nako, core project site namin yun. Sino ba namang nakakaalam kung anong ginagawa mo? Kung may malik na core information. Hindi ba't magkakaproblema tayo ng malaki? Hindi sa ano, Pero ikaw, mukha ka namang mataas na opisyal. Huwag mong sabihing iniisip mong ikakabit ko ang Nandaw. Number 3 sa isang bala ng baril. Dapat man lang siguro sa isang kanyan o shell, di ba? Yan ba yung klase ng bagay na pwedeng ilabas sa syudad? Kapag lumitaw yang ganyan, hindi ako pwedeng lumabas sa balita dahil dito. Talo na naman si Zhao. Pero sa pagkakataong ito, buong puso niyang tinanggap ang pagkatalo. Ang iniisip ko lang ay kung paano ikabit ang chip sa Beidou 3, hindi ko man lang naisip ang problemang ito. Sige, walang problema. Maghintay muna kayong dalawa. Aayusin ko lang ang mga gamit ko, sabi ko sa kanilang dalawa. At diretso akong pumasok sa storage room sa likod. Parehong natigilan sina Joe Daho at Zhao. Akala nilang dalawa ay mag-iimpake ako ng bagahe, pero lumabas lang ako na may dalang isang lumang bag na gawa sa tela. Ito lang ang dala mo. Paano ang mga instrumento? Instrumento? Anong instrumento? Ang utak ko ang pinakamalakas na instrumento. Sinulyapan ko si Zhao. Pagkatapos ay tumalikod ako at lumabas ng shop. Sige na, siya naman ang technician. Basta't kaya niyang talunin si Woshao, kung ano man ang sabihin niya, iyon na ang masusunod. Naglakad lang kayong dalawa, nasaan ang sasakyan? Walang eroplano o tangke man lang. Dapat may military vehicle man lang kayo, di ba? Meron. Nagmamadaling sinenyasan ni Joe Daho ang gwardya. Maya-maya lang, isang ordinaryong sedan at isang military vehicle ang dumating. Hindi masama. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makakasakay sa military vehicle. Arangkada na, humaharurot sa kalsada ang dalawang sasakyan. Samandal ako sa likod at ipinikit ang mga mata para magpahinga. Ang magkabit ng chip sa isang conventional warhead, mas interesante ito kaysa sa pag-aayos ng rice cooker. Ang trajectory ng isang conventional warhead, lalo na sa huling bahagi nito, ay apektado ng iba't ibang salik, daloy ng hangin, temperatura, humidity, paggalaw ng target, at iba pa. Ang tinatawag na terminal correction ay yung kapag malapit ng tumama ang warhead sa target, sa pinakahuling yugto, sa pamamagitan ng panloob nitong micropropulsion device, inaayos nito ang posisyon para itama ang mga lihis. Ilang oras ang lumipas, dahan-dahang pumasok ang dalawang sasakyan sa isang kampo militar na mahigpit ang seguridad, matataas na pader, mga electric fence, siksikan sa mga gwardya at bantay sa bawat sulok. Ang mga sundalong may dalang baril na may bala ay nagpapatrol pabalik-balik. Pagpasok ko pa lang dito, naramdaman ko agad ang isang matinding tensyon. Nararapat lang sa isang kampo militar. Ang bigat ng atmosfera dito. Boss Chen, nandito na tayo. Nang marinig ko yun, bumaba ako ng sasakyan hawak ang luma kong bag na tela. Pagkapasok sa gusali, laking gulat ko. Mas magarbo pala ito kaysa sa repair shop ko. Isang dambuhalang istruktura na parang pabrika, napakaluwag ng espasyo. Iba't ibang high-tech na instrumento na hindi ko mapangalanan ng gumagana. Ang mga empleyadong nakasuot ng iba't ibang uniforme ay abala sa kani-kanilang mga pwesto. At ang pagdating ko ay agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi ba yan si General Zhao? Sino yung binatang nasa likod niya? Ewan ko, hindi siya mukhang importante. Para siyang probinsya nung walang alam. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang taong sinasamahan mismo ni General Zhao ay hindi basta-basta. Old way, patigilin mo muna ang lahat sa ginagawa nila. Pumarito kayo at magtipon. Sandali lang. At ilang dosenang manggagawa ng militar na nakauniforme ang pumila. Hayaan yung ipakilala ko sa inyo. Ito si Joe Daho, ang direktor ng 7th Research Institute.
At ito naman si Chen Yuanzhou, ang may-ari ng isang repair shop. Sabay-sabay na napatingin sa akin ng lahat, halatang-halata ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Anong ginagawa ng may-ari ng repair shop dito, Director Joe? Pakilala mo na siya sa lahat, General. Mga Ginoo, ang dahilan kung bakit kami naparito, ay para lang sa bagay na ito. Habang sinasabi iyon, inilabas ni Joe Dao ang chip mula sa maliit na kahon. Ano to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito ah. High-tech ba to? Mukhang kakaiba. Pero para saan talaga ito? Biglang nagunatan ng leeg ang lahat. Nakatingin sa hawak ni Joe Dao, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Ito ang chip mula sa Nandao 3 Satellite Navigation. Nandao 3. Di ba't itinigil na ang research na yan? Kulang tayo sa tao, teknolohiya, pera, at oras. Wala tayo ng mga yan ah. Paanong nabuo na naman to? Si Lao Wei, bilang pinuno ng base, ay agad na kinuha ang chip. At sinuring mabuti, talagang kahanga-hanga ang Nandao 3. Walang dugtong at iisang buo. Hindi pa ako nakakita ng ganitong teknolohiya. Kakaiba rin ang substrate material. Hindi ito ordinaryong silicon-based. Mas mukha itong carbon-based material. Tingnan nyo ang precision nito. Siguradong nasa ilalim ito ng 3 nanometers, di ba? Saang laboratorio kaya ito ginawa? Paano ang power consumption? Ang heat dissipation? Sa ganito kataas na cluster speed. Kapag pinaandar, siguradong hindi biro ang init na ilalabas nito. Sa loob lang ng ilang segundo, nagsimula ng magbulungan at magingay ang lahat. Nakita ito ni Zhao Hu. Kahit na isa itong base militar. Ang mga military engineer na nakakapasok dito ay kinuha pa mula sa ibang mga research institute. At ang grupong ito ng mga tao, sa isang tingin pa lang ay nakikita na nila kung gaano kalupit itong Nandao 3. Mukhang may ibubuga nga talaga ang bagay na to. Ano sa tingin ninyo? Pasensya na, General. Hindi namin maintindihan. Ang alam lang namin ay hindi. Pangkaraniwan ng research institute na nakagawa nito, sabi ni Lao Wei habang mapaklang umingiti at umiiling. Sumang-ayon din ang iba sa pagtango, at mas lalo lang silang nagmukhang tuliro. Nang itim ang mukha ni Zhao Hu sa narinig, palagi niyang inaakala na ang mga tauhan niya rito ay napakahuhusay. Hindi niya inasahan na sa isang maliit na chip lang, ay hindi man lang ito maintindihan ng mga taong ito. Boss Chen, ikaw na ang magpaliwanag sa kanila, sabi ni Zhao Hu habang humihinga ng malalim. At tumingin sa akin na nasa gilid. Pagkapasok ko pa lang, nagsimula na akong magmasid sa paligid. Ang mga gamit at ang lugar dito, kumpara sa repair shop ko, ay langit at lupa ang pagkakaiba. Maganda nga, pero kung ipapagamit lang sa mga anggas na ito. Sayang lang talaga, bahagya akong natawa. Lumapit ako sa kanila at kinuha ang chip. Sige na, alam ko namang wala kayong maiintindihan dyan. Pero hindi ko inakalang ganito kayo kawalang alam. Napakunot-noo ang lahat sa narinig. Sino ka bang bata ka? Lahat ng nakakapasok dito ay may doctorate degree, yan ang pinakamababa. Pero itong batang to, mukhang ni hindi pa nakakatapos ng kolehiyo, ah? Bakit ang yabang magsalita? Hindi ba siya nahihiya sa pinagsasabi niya? Ang tawag dito ay Nandao 3. Alam nyo na yan, di ba? Ang core processing unit nito ay gumagamit ng 114 na core sequence. Normal lang na hindi niyo ito maintindihan. 114 na nucleon sequence. Ano naman to? Gusto naming malaman, dahil sa sobrang taas ng integration nito, paano nito hinahandle ang init kapag tumatakbo na. Na-modify ko na ito para sa inyo. Gumagamit ito ng topological bits at warm superconducting materials. Kayang-kaya nitong gumana ng stable sa pang-araw-araw na paggamit. Itong mga micro hole sa ibabaw ng chip. Ito ang mga intake at exhaust port para sa micro-thermoelectric generation. Kaya nitong gawing kuryente ang init na nalilikha habang ito'y gumagana. Dahil dito, nagiging self-sufficient ang buong sistema, kalmado kong sabi habang nakaturo sa chip.